Hello Philippines and hello world! Uumpisahan ko ang vlog ko sa napakagandang tanawin na ito. Bago mag alas 7, umalis na ako ng bahay para magtrabaho. Early bird, ika nga. Kakaloka. Para maaga akong matapos, napakadami kong pasyente. Kakaloka. Maraming salamat po sa mga nagtitiwala sa akin. Asahan nyo, gagalingan ko para mabilis sa inyong pag-recover. At napakaganda ng buhay at masarap mabuhay. So magandang araw po sa ating lahat. Nawa po ay lagi tayong babasbasan ng ating Panginoong Diyos. At bibigyan tayo ng maganda at mahabang buhay. So ayan na nga, tapos na ang maghapon kong pagtatrabaho at pauwi na ako niyan. At kahit saan ka malingon ngayon, ganyan ang makikita mo. At napakadami nagtitinda. Palibhasa Valentine's Day na bukas. Sa mga mabibigyan dyan at makakatanggap ng chocolate at saka flowers, sana all. Nakakaloka. Ako nga, hoping. Charot. Nakakaloka. Sino ba naman ang magbibigay sa akin yan? Di nga. Isi-celebrate ko na lang ang Valentine's Day all by myself. Kakaloka. At hen nga, tagpunta ako rito para tumingin. At mag-imagine. Charot. Bibilang ko na lang yung sarili ko. May pera naman akong pambili. Nakakaloka, niregaluhan yung sarili. Ay, kailan kaya yun? Ako na lang ang magbibigay. Sabi nga nila, it's better to give than to receive. Diba? May pakonsuelo ang akla, bitter. At ayan na nga ang mga binili ko para sa anak ko, sa teacher ni Maron. At yung iba, ibibigay niya sa mga classmates niya. So ayan na nga at papunta na ako ng palengke para bumili naman ng para sa akin. Bugoong tigatangak para kanya. Hay, tibiyag apo aya. Ang gandang walang kwenta, walang love life. Charot. At ayan na nga at bibili na ako ng mga kung anik-anik dito. At naubusan na nga ako ng stock sa bahay. At kailangan ko na nga mag-refill. Napakabilis ang pera, parang dumadaan lang sa kamay mo. Lalo na kapag nagawi ka sa palengke. Napakadalas ko pa dito. Kakaloka. At hen nga at bumibili ako ng itlog. Diyos ko Lord, mantika, mga ganerns. Karne ng manok para may ulam. At napakadami ko pa palang leftover sa ref. Mga ulam. Yun na lang ang ulamin ko mamaya. At hen nga at nakapamili na ako, pauwi na ako niyan. Pagkatapos ko nga magluto at maglabas, sinundo ko naman ang anak ko sa labasan. Muntik nga ako malate. Kakaloka. At may inabot nga sa akin ang anak kong letter. At nagpunta nga kami rito para makimarite sa bagong bukas na bilihan ng mga manok at milk tea dito sa tapat namin. At titikman nga namin kung masarap. Mukha namang masarap siya. At hen nga ang milk teahan, napakamumura. Dito lang yan sa tapat namin at katabi ng DIY. Mura lang ang kanilang mga tinda. Ang naghahanap dyan at nagugutom lalo na sa traffic, bumili kayo dito para manginain. Sa 30 minutes ba naman paghihintay sa traffic, o diba, bumaba mo muna kayo dito para bumili ng pagkain nyo para hindi kayo gutumin sa biyahe. So na nga at binuksan ko na yung letter na binigay sa akin ng anak ko. At makita ko nga napakahaba ng sinulat niya. Napakadaming sinabi. Pagmamahal at pasasalamat ang nakalagay dyan sa letter. Abay, pinagtuunan ko talaga ng oras para basahin ko lahat yan at gawa ng aking anak yan para sa akin. Napakasaya ko nga. At punong-puno ng pagmamahal ang nakalagay sa sulat. Kung mahal na mahal mo ako anak, mas mahal na mahal kita anak. Yan ang lagi mong tatandaan. Nandito ako palagi sa tabi mo para gabayan ka at mahalin ka. At ilagay ka sa tamang direksyon ng buhay. So ayan nga't nakita na niya yung mga binili ko. Abay, tuwang-tuwa siya. Ang aking simple at munting regalo para sa iyo anak. O diba napakababaw lang ng kaligayahan ng anak ko. Manang-mana sa akin. Na-appreciate niya kahit simple lang. Ganyan din ako.